Welcome to the heart of the Philippines. Mula sa ating starting point na Metro Manila, mararating ito sa pamamagitan ng road trip, Ro-Ro ride at kanilang local transportation. Unang tapak mo pa lang sa lugar, siguradong makakadama ka na ng love at first sight. Kaya naman in this super special episode of JSM Travel and Tours, sama-sama nating pusuan ang provincial island ng Marinduque. Natakot. Thank you sa mainit niyo pong pagtanggap sa amin dito sa Marinduque. Maraming salamat. JSM Travel and Tours! So bakit nga ba Heart of the Philippines ang tawag sa probinsya ng Marinduque? Ang sabi nila kasi hugis puso ang isla nito at saka sakto siya sa central position ng mapa. So isipin ninyo para siyang pwesto ng puso sa katawan ng tao. Pero hindi lang yan ang mga fun trivias na magpapamahal sa atin dito. Kung hindi, aalamin natin ngayong araw na to ang mga dahilan kung bakit kamahal-mahal ang Marinduque. Number 1. Enjoy a relaxing stay at Panuluyan Farm Stay. Kung naghahanap ang katawan mo ng break from the busy city life, dito ay makaka-experience ka ng traditional Pinoy farm living. Very rural at rustic ang feels nito. The perfect way to reset your thoughts and energy. Bukod dito, wala kang pangambang iisipin dahil kilala ang Marinduque bilang isa sa safest places in the country due to its low crime rate. Masaganang araw po. Welcome po sa Panuluyan. Ako po si Arabel at siya naman po si Ate Jaya. Kabilang po kami sa bumubuo ng Team Gabayanihan o mga kabataan na nagbabayanihan para makatulong sa aming pamilya at sa pag-aaral. Nais lamang po namin ipaalam na hindi po kami resort. Kami po ay farm na kung saan ay natutulungan namin ang komunidad na masalukot sa 3 kapamaraanan. Una po ay sa pagbibigay ng trabaho sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pagtatanim ng kakao at abaka. Pangalawa naman po ay ang paggawa po ng sariling produkto na dito po mismo namin pinaprocess. Meron na po kami ditong table at chocolate bars na pwede nyo pong i-avail dito po sa aming pamilihan. Dito po tayo. Meron. Turuan po kayo kung paano po namin ginawa po simula po sa seed hanggang po sa chocolate drink yung aming mga kakao po dito. Kasama natin ngayon si Miss Marilyn, ang production head ng Island Harvest. Hello, Miss Marilyn. Hello po, ma'am. Ma'am, pwede niyo po ba kaming kwentuhan tungkol sa Island Harvest? Ano po ba ito? Ang Island Harvest po ay po yung nag-ano sa mga tao para po magtanim ng kakao, para po makatulong dito po sa komunidad at sa bawat pamilya po na nandito po sa amin sa Masalukot. Malakas po ba ang cacao production dito sa Marinduque? Sa ngayon po, mamalakas naman po siya. Kaya po, kinukumbinsi po namin yung ibang mga farmers na magtanim pa po ng mga kakao para po makilala ang Marinduque, isa sa mga product ng kakao na pinakamasarap na tsokolate po. Hey, naku ma'am, ano po ba itong nasa harap natin? Ito po ma'am ay gawa po siya sa blue pea, yung blue ternate po na bulaklak. Alam niyo po yung blue tern natin na yan, napaka po niyan, healthy. Di ba Opo. pwedeng-pwede ito sa may mga diabetes? Yes po ma'am. Ang sarap niya. At saka alam mo kung bakit siya sumasarap lalo. Kasi alam mo na healthy siya, maganda siya para sa katawan mo.
Ito ang cacao pod. So, dito nang gagaling itong mga roasted na cacao beans. Actually po, ma'am, bago po siya maging ganito, madaming process pa po yung dinadaanan niya. Dumadaan po siya ng fermentation. Dapat tama po ang pagdadaanan niya ng fermentation and drying. After po ng drying, yun naman po yung roasting. After po nating ma-roast ang mga beans na ito, ano na po ang susunod nating gagawin? Kakrak na po natin siya. I-separate lang po natin yung shell po niya dun sa nibs. Pag nahiwalay na po ma'am yung nibs dun sa shell, kailangan po siyang Dikin. Opo. Paano po klaseng dikdik? Yung magdikdik na magdikdik? Depende po ma'am sa iyo, sa pwersa ninyo. Or depende sa sama ng loob ninyo. Kailangan ba sobrang dikdik na po ito, ate? Miss Marilyn. Pwede naman po ma'am. Ang bango talaga niya. Pag nadurog na po siya, kailangan po kasi paste siya. Doon naman po siya i-mold. From this one? Yes po. Well, ito po ay walang halo na anything. Wala pa po ma'am. I-mold po natin siya para mabuo po siya. Oh, ano kaya lasa? Pwede ka po ba tikman? Pwede po ma'am. Purong tsokolate. Pait po pala. Kayo naman po, hindi kayo nagbibigay ng warning. Iniisip ko na yung champurado. Ito po. Fold po natin siya dito. Ginaganyan. Ayun. So, bawal magkaroon ng air sa loob. So, dito siya nagsisimula lahat. Number 2. Revisit the past at Pulang Lupa Historical Park. Not all parks are created equal. Yung iba, talagang naging saksi sa pinaka-makasaysayang tagpo sa ating bansa. Gaya ng lugar na ito kung saan naganap ang Battle of Pulang Lupa noong Philippine-American War. Para sa maraming historians, ang harapang ito ay isa sa 5 inspirational battles kung saan natalo ng mga Pilipino ang American troops sa kabila ng kanilang malakas na puwersa. Number 3, witness Buntal Weavers create traditional textile products. At nandito nga tayo ngayon sa Barangay Bonliu, kung saan makakasama natin ang ating legendary women Buntal Weavers na gumagawa talaga ng export quality ng mga bags, table runners, curtains, at kung ano-ano pa. Ano pong tawag dito? Buntal. Buntal. Ano po ba yung buntal? Kasi po sa amin, pag buntal, sinuntok. Binubuntal. Bubuntalin kita dyan eh. Ano po ba ang buntal sa inyo? Ang buntal po dito sa amin sa Marinduque ay galing po sa puno. Puno Okay. ng buli. Yan po ay Apo. pinuputol, tapos Apo. binubunot nila yan dyan sa taklang ng buli. Ngayon po, di ganyan na yan, buntal na. Tapos pag nakuha na yung pinaka parang ito po, fiber Ito. niya po, no? Fiber. Dinaday na yan, Aha. kinukulayan na siya Kinukulayan para na po po. magamit po ninyo. Aha. Ano-ano po ba yung mga produkto na maaaring gawin sa pag-weave po na gamit ang buntal? Ito po ay nagamit para sa placemat. Pwede po rin kurtina kasi rin po ay malalapad. Pwede rin po itong sombrero, bag. Saan po ninyo, ma'am, ini-export ang inyong mga produkto? Ito po ay order na namin sa amin ng Taiwan, China, France. Ayan. So, gano'n na po kayo katagal nagbubuntal weaving? Kami po ay nasa 25 na. 25 years? Opo. Wow! Ano Matagal po na po ang kami dito. naitutulong sa inyo, ma'am, ng inyong buntal weaving? Simula po nang mapasok po kayo sa ganito. Kami po ay nakakapagtawid ng aming mga pangaraw-ngaraw at nagagamit din po naman namin sa, halimbawa, sa pagpaaral ng aming mga anak. Meron akong souvenir from our buntal weavers. Number 4. Take a coffee break up in the skies at Tanawin Cafe. Say hello to Marinduque's first ever hilltop cafe na may 360-degree view ng isla. Dito palang busog ka na dahil saan ka man mapatingin, siguradong mamamangha ka kung paano binuo ni Inang Kalikasan ang Marinduque. Number 5.
experience Marinduque waters in different ways. At syempre, sisimulan natin yan dito sa Dampulan Seawall. Isa siyang sikat na zigzag road na namamagitan sa matataas na bundok at napakagandang dagat ng Marinduque. Alam niyo, kapag nanonood kayo ng mga K-drama or Italian set movies, may ganito sila. Well, meron din tayong sarili nating version ng ganon. Oh, hoy, let's be friends! Hello! Naninipa ba sila? Gusto ko yung maliit eh. Hindi kasha sa Vanessa yan. Hello! Hi! 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 Natakot ako! Next stop, Poktoy White Beach. Located in the coastal town of Torrijos. Sikat sa pino at puti nitong buhangin at malinis na dagat. May haba itong 1 kilometro at tila malayo pa sa pagiging over-commercialized. Talagang, ay, makakalma ka dito. Baka gumaling yung pa ako, di ba? Blub-blub natin. Tinatanong ko din ito. Armadillo. Ang aardvark. Last but not the least, Malbog Sulfuric Resort dito sa Malbog, Buena Vista. Ang resort na ito ay situated sa paanan ng Mount Malindig. Classified siya as a potentially active volcano. Uy, andito ka pala. Ay, may bisita. Ano to? Ba't ka nandito? Sino po siya? Eh, kasi ang dami ko pong katikatibunin sa mamahanik. Makakasama natin ngayon si Sir Mark Christopher Montemayor, ang Tourism Officer ng Buena Vista. Hello, Sir Mark. Meron lang po akong unang tanong sa inyo. Taga rito po ba si Madam Claudia? Joke lang. Siguro po. Okay, yung water po from your sulfuric hot spring po, saan po siya nanggagaling? Yes po, actually po yung water natin dito sa Malbog Sulfuric Hot Spring, siya po ay groundwater na affected po siya or nag-interact po siya with the geothermal activity po nung na-mention kanina na potentially active volcano, which is yung Mount Malindig. And because siya ay nag-interact dun sa mga maiinit po na bato sa ilalim, ang nagiging cause po nito ay umangat po siya sa surface ng Earth. Pero along the way po niya, sa pag-rise niya sa surface ng Earth, nag-interact din po siya with volcanic rocks na rich in sulfur. That's why po yung naaamoy natin ngayon ay parang rotten egg. Yes, kung nandito kayo ngayon, talagang malakas yung amoy ng sulfur. Tama nga si Sir Mark, no? Talagang amoy rotten egg siya. Pero ano po ba ang benefits ng panliligo or paglulublob ng sulfuric water po? Ayan po, marami pong benefits ang paliligo sa mga sulfuric hot spring. Number 1 po is that it suits muscle and our joints, stress reliever din po siya. Kakatulong din po siya sa mga skin diseases like acne, eczema, tsaka rashes. And also po, it improves our blood circulation po. Ayun. Gaano po katagal ang isang tao na dapat magbabad sa tubig na may sulfur? Mainit po ba siya? So far naman po, mild lang naman po yung temperature niya. And wala naman pong exactly na time limit pagdating sa pagliligo dito. Siguro na lang po ang bantayan na lang natin is yung too much exposure ng sun po ngayon given na napakainit po ngayon. Mabaho, hindi mainit. Amoy utot. Number 6.
give thanks inside Marinduque's historical churches. Of course, kulang ang adventure natin kung wala tayong silent moment sa puso ng mga bayan na binibisita natin, ang kanilang mga simbahan. Una na dyan ang Holy Cross Parish ng Santa Cruz, built in 1714, making it the oldest standing structure in Marinduque. Mas matanda pa ito sa sikat ding Buwak Church na ipinatayo naman noong 1792. Pagtatapos muli ng ating araw, dinalaw naman natin ang St. Joseph's Church sa Gasan na hindi lamang kilala sa natatangin nitong ganda at architecture, puntahan din ito ng mga lokal dahil sa romantic sunset view na hatid nito araw-araw. For the first time ever, magkakaroon ng part 2 ang ating trip. That's why sabi ko kanina, super special ang episode na ito. Next week, discover more things you'll definitely love about Marinduque. Ang laki niya po! Ay, matip na siya sa akin. Ang laki doon. Oh, nararamdaman ko yung paa niya. Wait lang. Gusto mo dito gawin yung... JSM Travel Tour! I heart you, JSM travelers! Please like, comment, and share this video at subscribe na rin kayo sa the JSM channel. And see you next week dito lang sa JSM Travel and Tours. Haluan mo ng orange. Basta pwedeng marami nang mapagagawan dito. For ng movie night po, tapos bonfire with marshmallow po. Oo, napakaganda ng place, Matt. Uwi na sila. Alam ba nila yung bahay nila? Nakakatuwang malaman din na yung mga produktong Pinoy